Taong 1999 nang unang tumakbo bilang isang kagawad si Tatay Santos ng Barangay Imelda Village sa Baguio City. Anya na sa puso na niya ang makapagsilbi sa kapwa, kaya naman umabot ng halos 2 dekada ang paninilbihan niya bilang kagawad. At noong lamang 2023, nagpasya naman siyang tumakbo bilang kapitan sa kanilang barangay. At sa pagkakapanalo nito, kinilala siya bilang pinakamatandang kapitan sa lungsod sa edad na 84. Gusto kong manilbihan, nakita ko kasi sa barangay namin, medyo maraming kulang na i-improve. Ang gusto ko sana sa education at saka sa social services. Kasi ang social services maraming scope yan. PWD, senior citizen, solo parents, mga BCPC, sa daycare, halos lahat na hinawakan ko kasi yan ng social services matagal. Pero gusto ko sana yung mga programa matuloy pa. Pero sa kanyang pagtanda, mayroon na rin itong mga iniindang sakit, kaya ang kanyang mga anak nais na siyang pahintuin sa pagsisilbi. Kasi 84 ko na marami na rin akong nararamdaman. Diabetic ako ng 15 years. Nag-aano ako ngayon. Maintenance. Pabuhay ako na sa mga mas bata. Kasi dapat ang tumakbo ngayon mga computer literate na, mga marunong sa lahat. Isa lamang si Tatay Santos sa daan-daang mga punong barangay sa lungsod ng Baguio na nakatakdang magtapos na ang kanilang termino ngayong taon bilang isang barangay officials. Pero nung 13 ng Agosto, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na magpapahaba sa termino ng mga barangay at SK officials. Dahil dito, magiging 4 na taon na ang termino ng mga barangay at SK officials. Pero nung 26 ng Agosto, naghain si Atty. Romulo Macalintal ng petisyon na gawing unconstitutional ang nasabing batas. Maliban dito, mayroon ding 3 petisyon na inihain sa Korte Suprema. Pero nito lamang November 11, sinabi ng Korte Suprema na hindi unconstitutional ang term extension ng mga barangay at SK officials at ang paglilipat sa barangay at SK election. Alam nyo naman, katatapos lamang nung isang araw lang yung paglabas ng decision ng Supreme Court closing the doors for the December 1 barangay and SK elections and opening yung November 2 2026 barangay and SK. At dahil doon, finally, ma-iron out at mapaplansya na ng COMELEC yung kanyang calendar of activities moving forward from the 2025 BSK. Dahil dito, ang mga barangay at SK officials na nahalal noong 2023 ay nakatakdang magpaso ang kanilang termino sa 2026. Okay naman siya, nakakatulong din. Kaya gusto ko siyang 4 years sana. Ako kasi, botante na ako dito sa Baguio ng ilang taon. So, nakikita ko kasi mga ibang matataas dyan. Parang hindi naman ginagawa ang mga trabaho. Based doon sa batas, extending the term of our barangay and SK officials from 3 years to 4 years, magiging first Monday of November 2026. The next election for barangay and SK will be first Monday of November 2030 and every 4 years thereafter. Dahil dito, balik muli sa paghahanda ang COMELEC sa pagdaraos ng halalan sa 2026. Patuloy pa rin ang voters registration sa lungsod ng Baguio na nagsimula noong October 19 at magtatapos sa May 18, 2026. Pinaalalahanan naman ng COMELEC Baguio ang lahat ng mga hindi pa nakaparehistro na magparehistro na sa kanilang opisina mula Lunes hanggang Sabado. Sa tingin po natin, mas malaking impact sa kabataan kada elections kasi it involves their future and it's high time. Hindi nila oras bukas. Ang oras nila ay ngayon na para ma-change natin, ma-overhaul natin ang gobyerno. If we keep on electing corrupt leaders, ito ang magiging resulta ng lahat ng ito. But yung change ay nasa ating kamay by how? Electing the right leaders. So, taasan natin yung standard natin. Kung may bahid na korupsyon ng isang tao, huwag na nating ihalal. Angel Arquero, RNG News.